Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP kung saan ang market price daw po nito or ang presyo nito ay aakyat ayon po sa isang eksperto sapagkat ang Ripple versus SEC, yan yung kasong nagaganap na labanan sa pagitan ng Ripple at saka SEC ay tapos na. Yan, meron din po akong nabasang komento dito ng isang ka-crypto natin na tapos na yung kaso na ito. Kaya yan, at panalo na po ang Ripple, wala nang palag or hindi na wala nang laban ang SEC. Kaya ayan, ito po ang ating aalamin kung ano ba talaga ang pinakadahilan. Yan sa lahat ng yung basihan dito kung bakit panalo na ang Ripple at wala nang laban ang SEC. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po mga ka-crypto, ito po si attorney po ito or abogado si Hogan. Ayan, attorney Hogan. Ayan po yung pangalan niya. Ayan. Siya po yung nagpaliwanag sa lahat ng ating pag-uusapan sa balitang ito kung bakit talo na ang SEC at panalo na ang Ripple. Ayan, sabi niya dito ay prominent lawyer Jeremy Hogan asserts that the ongoing SEC versus Ripple lawsuit is over amid recent developments in the legal tussle. Ayan, tapos na yung kaso ayon kay Jeremy Hogan. Ayan, tapos na ang kaso. Kaya dahil dyan ay yan po ang dahilan kung bakit aangat na or tataas na ang market price ni Ripple or XRP. Yan, sabi dito ay in a startling development, attorney Jeremy Hogan, a partner at Hogan and Hogan Law Firm, made an audacious declaration regarding the ongoing SEC versus Ripple lawsuit. The pro-XRP lawyer noted in a recent X post that the lawsuit is over. Ayan, for all intents and purposes, the Ripple versus SEC case is over, said attorney Hogan. Ayan, tapos na ang kaso na ito ayon po kay Attorney Hogan. Pero nung nakalipas na balita, yan yung nakalipas na balita tungkol sa nagaganap na kasong ito. Yan, yung ayon kay Gary Gensler, siya po ang chairman ng SEC, ay naglabas po siya ng pahayag na hindi raw po sila susuko. Lalaban daw po sila, ibibigay daw po lahat nila ang lahat ng kanilang makakaya. Yan, para labanan si Ripple. Yan, hindi raw po sila susuko. Pero yan, yung kasunod na balitang ito ay yan nga, sinundan ng pahayag ni Attorney Hogan or Jeremy Hogan na yan, wala nang laban kahit na ano pa ang gawin ni Chairman Gary Gensler ay ayan, wala siyang magagawa kasi tapos na. Yan po ang sinasabi ni Attorney Hogan dito. Kaya yan, his assertion follows the SEC's decision to drop its case against Ripple's executive Brad Garlinghouse and Chris Larsen. Ayan, medyo matagal na po ito. Yung kasi may kinasuhan na rin po. Nag-file na rin po ng lawsuit ang SEC sa dalawang executives ng Ripple na sina Brad Garlinghouse at saka si Chris Larsen. Pero nitong mga nakalipas lamang na araw ay binawi po ito ng SEC. Inurong po nila. Kaya wala na po. Attorney Hogan said that the decision suggests that the scheduled trial against Ripple's executives will no longer be held. Ayan. Wala na pong trial kasi inurong na nga ng SEC yung kaso nila laban sa mga executives ng Ripple. Kaya wala nang magaganap. Yung naka-schedule na trial ay hindi na po matutuloy. He pointed out that the only issue left is the remedies where important hearings will decide the judgment of up to $750 million penalty. Kaya yan, yung natitira na lamang daw na pag-uusapan sa mga hearing ay yung penalty ni Ripple na
Ayan, umaabot po ng ayan, $750 million. Ang laki na rin po ng halagang yan. Halos parang napakalapit na rin po yan sa $1 billion. Ayan, laki po ng penalty ni Ripple. Maski nanalo sila ay ayan, ganyan naman po yung sisingilin sa kanila. Potential outcomes of SEC versus Ripple. With the penalty stage expected to be held in the coming months, Attorney Hogan speculates that Judge Torres will issue a final judgment by next year. Ayan, si Judge Analisa Torres na naman ang maglalabas ng pinaka-final judgment at mangyayari po yan, yan sa paparating na taon. Next year po yan. The pro-XRP lawyer highlighted possible scenarios for the legal tussle. According to him, both the SEC and Ripple could settle before the final judgment or appeal to the Second Circuit after Judge Torres issues her final decision. Ayan, meron daw pong spekulasyon dito. Ang abogado na si Jeremy Hogan. Ayan, dalawa raw po ang posibleng mangyari rito. Posibleng magkaroon daw ng settlement. Ayan, ang SEC at saka Ripple. Ayan, magkakaareglo sila siguro mag-uusap sila at yan, magkakasundo. At mangyayari po yung settlement na ito bago ang mailabas ang final judgment. Ayan. Yung pangalawa na pwede pong mangyari dito ay mag-a-appeal ang SEC. Yan, for the Second Circuit. Yan. At mangyayari po yan pagkatapos na mailabas ni Judge Analisa Torres ang kanyang final decision. Ayan. Ano po sa tingin nyo ang posibleng mangyari dito? Yan. Magkakaayos ba ang dalawang panig? Or mas pipiliin ng SEC na mag-submit ng appeal? Yan, para sa Second Circuit. Yan. Base po sa nakikita ko, sa aking sariling opinion lamang, base sa aking nakikita ay parang matigas po ang SEC. Yan, lalong-lalo na yung base sa pinapakita na parang reaksyon ni Chairman Gary Gensler ay mukhang matapang po siya. Parang ayaw niyang sumuko. Kung inyo pong napanood yung aking previous na video, yan, tungkol sa mga pahayag ni Chairman Gary Gensler, ay talagang parang palaban po siya. Yan, parang gusto niya talaga siya ang manalo. Kaya mukhang ang settlement ay parang malabo. Yan, mukhang ang mangyayari dito ay parang pipiliin nila yung mag-a-appeal sila. Kaya ayan. Yan lamang ay base po sa aking sariling opinion. It bears mentioning that the SEC has already indicated plans to appeal the court's summary judgment on programmatic sales of XRP in other distributions. Ayan na nga. Meron silang binanggit na mukhang mag-a-appeal sila. Ayan, dahil sa yung kanilang appeal ay ito po ay may kaugnayan sa programmatic sales ng XRP at saka yung ibang mga distributions ng XRP tokens. Ayan, the Commission's attempt to file an immediate appeal was denied earlier this month. Ayan, na-deny naman po ito. Hence, if the SEC still wants to appeal, it will have to wait until the penalty stage has been resolved. Ayan, appeal na lamang ng appeal kasi ang SEC. Kaya ayan, ang dininay ito ng court yung kanilang yung gusto nilang i-appeal yung tungkol dito sa programmatic sales and other distributions, pero dininay po ito ng judge. Yan, sabi nila maghintay kayo. Yan, na matapos muna yung ibang mga nakapila na yan. Hintayin muna ninyo bago kayo mag-appeal na yan ma-resolve yung mga naunang yan, yung penalty stage. Kaya yan po ang sabi ng judge. Kaya dininay niya yung appeal. Yan, yung panibagong appeal ng SEC. SEC has a 14.2% chance of winning appeal. Ayan, napakababa po niyan. 14.2% chance na ma-approve yung kanilang appeal. Interestingly, Hogan shared data showing that the SEC has 14.2% chance of winning an appeal. I think it's fair to say that the manner in which the judge wrote her opinion, very fact-based at a minimum, does not increase that chance for the SEC, he added. Ayan na nga.
However, if the SEC appeals next year and successfully gets a favorable appellate court ruling in 2025, Hogan said that the higher court will remand the case back to Judge Torres for further judicial findings and other determinations. Ayan, parang walang silbi na rin kung pag nakapag-appeal sila, kung pag sila ay nakakuha ng appeal. Yan, kung napunta sa kanila yung favorable appellate court ruling sa taong 2025. Yan, mukhang matagal pa yan. Ayan, 2020, mayroon pang kailangan pang dumaan yung taong 2024. Ngayon kung pag sila yung nakakuha ng appeal, ayan, ayon po yan kay Attorney Hogan, ay ang gagawin rin ng higher court dito ay ibabalik rin nila yung kaso na ito pabalik kay Judge Torres. Yan, para magkaroon ng judicial findings at saka determinations dito. Kaya wala rin, bumalik na rin kay Judge Torres. Kaya parang umikot lamang at parang nagsayang lamang ng oras ang SEC dito. Kaya parang walang silbi na rin. Yan po ay ayon kay Attorney Hogan. Yan, Attorney Hogan pointed out that Judge Torres' decision on other distributions did not consider whether the second and third prongs of the Howey test were met. Furthermore, the top lawyer said the judge gave some credence to Ripple's fair notice defense during her decision on programmatic sales. Yan po ang sinabi ni Judge Annalisa Torres. Hogan noted that if the judge gives a second round for judicial determinations, any aggrieved parties can again appeal the ruling to the appellate court. Court. Kaya ayan po yung magiging parang puro appeal na lamang yung pwedeng gawin dito. Yan, halos parang appeal na lamang yung sunod na mangyayari dito. Notably, he shared a sequence that the SEC needs to follow to win an appeal. Not settle, win on appeal at a 14% chance. Endure more hearings and win on another appeal. Ayan. Yan na nga yung sinabi ko kanina na appeal na lamang yung pwede nilang gawin dito. Kasi ngayon ay hindi na po sila basta-basta makakakuha ng appeal. Yan ang kalagayan ng SEC ngayon. Hindi po ngayon madali na sila ay makahiling ng appeal. Kailangan po na mapanalunan nila ang kanilang appeal. Ayan. Hindi po nila makukuha ang appeal sa pamamagitan ng settlement. Kailangan talaga na maipanalo nila ito. Kaya kailangan na magkaroon ng hearings. Ayan. Kung pag nagkaroon ng hearings at naipanalo nila na kailangan talagang magkaroon ng appeal, ay dyan po sila mabibigyan ng chance para makapag-appeal. Kaya ayan, ang chances po para manalo sila na magkaroon ng appeal ay nasa 14% chance, kung saan ay napakababa po. Kaya yan po ang naging basihan ni Attorney Hogan kung bakit talo na talaga ang SEC. The lawyer speculated that other factors like Congress enacting new acts and a potential regime change could play major roles in the lawsuit's outcome. Ayan. Maaring makaapekto na rin yung Congress kasi napapalitan po yung mga tao. Yan, na nandito sa Congress at mukhang makaapekto nga ito. Pwedeng makaapekto po ito sa resulta ng kaso. SEC's odds at winning on appeal drops to 2.3%. Ayan. Mula sa 14% chance na pwede silang manalo. Pwedeng manalo ang SEC sa kanilang appeal ay bumagsak daw po ito ng 2.3%. In the follow-up ex-post, Attorney Hogan noticed that the SEC's chance of winning an appeal has reduced to 2.367%. For Hogan, the odds were reduced after he considered the SEC's chances of surviving more litigation in maintaining the Ripple lawsuit into 2026. Ayan, yan po yung dahilan. Yan, kaya pala bumagsak yung chances ng Ripple. Yan, para magkaroon or manalo siya or mapagbigyan siya na magkaroon ng appeal. Ayan, meanwhile, all eyes are set on the SEC's next move in the Ripple case. Multiple legal analysts, including Hogan, believe the SEC has only two options left: settle with Ripple or appeal the summary judgment ruling on programmatic sales and other distributions.
At ayan po mga ka-crypto, hindi lamang po si Attorney Hogan ang siyang nagsasabi na ang SEC ay may dalawang options lamang na yung kanilang mapagpipilian, yung kung saan ay dalawang bagay lamang ang pwede nilang magagawa ngayon dito sa kanilang kaso kay Ripple, kung saan ay ang magkaroon ng settlement or ang magkaroon ng appeal. Ayan. Yan na lamang po. XRP shows bullish signal amidst latest SEC versus Ripple update. Ayan, nagkaroon po ng bullish signal ang Ripple dahil sa latest kaganapan ngayon dito sa kaso ni SEC at saka Ripple. As expected, crypto enthusiasts keep a close tab on XRP as the SEC versus Ripple lawsuit lingers. Consequently, we have provided an analysis of the XRP price. Ayan. Isa po itong technical analysis. XRP shows bullish signals following its 50-day and 200-day exponential moving averages. The convergence of the coin's 50-day EMA on the 200-day EMA further amplifies the asset's bullish sentiment. Yan, yung pag-converge daw ng 50 at saka 200-day EMA na mga moving averages ay ito raw yung parang nagbibigay ng puwersa para magkaroon ng bullish sentiment ang XRP or para umangat ito. At press time, XRP was changing hands at $0.52, up by 1.4% over the past 24 hours according to CoinGecko data. If XRP surges above 0.53, the subsequent resistance level will be around 0.5470. Ayan, ngayon, kung i-check po natin yung current price ni XRP ay nandito na nga po siya sa 54.16. Yan, bumagsak po siya, umakyat. Tapos ngayon ay medyo parang nagkaroon nga po siya ng resistance dito sa 54.46 at ito ay bumabagsak. Ayan, ayon na rin po sa sabi rito na may subsequent resistance level dito sa 0.5470. Yan. However, if the coin breaks below the EMA, bears may likely target the 0.5042 support level, which put the next support level to 0.47. Ayan, kung mababasag daw po niya yung support level na 0.50, ayan, 0.50, ayan, asan ba yan? 0.50, yan, ating support level siguro yan, ay magtutuloy daw po ito sa kanyang pagbagsak hanggang dito sa $0.47. At ayan po yung tungkol sa balitang ito. Ayan, parang talong-talo na ang SEC. Ayan, sa kanilang kaso dito kay Ripple. Mukhang wala na silang ibang mapagpipilian kundi ang magkaroon ng settlement or kung mag-appeal. Pero yan, mukhang malabo po yung kanilang appeal. Kaya mukhang yung pinakamagandang kanilang gagawin dito na hakbang ay ang magkaroon na lamang po ng settlement. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.